Hello, welcome ulit sa Tinton Podcast. Podcast. Podcast Episode, 2. yes. Pangalawang beses pa lang natin ito ginagawa. So, if you count, 1, no joke. Okay, so this is our second episode. Na-enjoy natin yung una. Mm. No? Kumbaga, ako kasi hindi ako nagpa-podcast lagi, pero na-experience ko na. So, gusto ko sana makakuha yung thoughts mo muna. Kasi first time ng wife ko mag-podcast. Now that you've experienced yung first episode, how was it? And buti nag-episode 2 tayo. Masaya naman siya kasi parang nag-uusap lang tayo. Okay. Normal talk. Normal talk lang. May video. Okay. And mic. And recording. Yan. Okay. So, enjoy ba? Hindi mo sinabing ang saya ko. Inisip ko. Okay, so for today's episode, we're gonna be focusing on baby proofing. Do you need to look at the camera or hindi naman? Hindi naman. Kung gusto mong tumingin, okay lang. Kung kunwari may gusto kang pakinggan mo to. So, ang mga striking. Okay. Yan. Hindi yun rules Okay lang na. Ko ba tayo itabi o nakikita si Tara? Ayan. So, would you consider actually that as baby proofing? Na wala lang, since na point out natin. Meron kaming, ngayon, ang tawag dito? CCTV that's pointed directly lang sa baby namin na tulog. Kasi yun yung schedule namin ngayon. We're working around the schedule ng toddler namin. Ngayon tulog siya and hopefully matapos namin yung episode na to. Nang hindi siya nagigising ulit. Dahil nagising na siya before we started. Yeah. Okay, so gusto ko sanang Kaya bilisan mo. Teka lang. Joke. Gusto kong before tayo pumasok sa world of baby proofing, I wanted to ask muna, and gusto ko sa maging recurring question every time we start the podcast. How was your week? How was your week in terms of taking care of our toddler? Yan. So, if you could give a 1 to 10, 10 being ayoko na joke lang. 10 being okay. 1 being help. Sige, ikaw muna. Ako muna? Sige. I'd give it a score this week. I'd give it a score of 6. 10 being highest, na parang 10 being ang saya, parang sobrang daling bantayan. We? Nasa 6 ako. Ano ba sabi ko kanina? 6 o 5? Kasi nag-border ako sa 5 or 6 eh. O sige, lagyan natin sa 5.5. Happy ka? O sige, 6 na lang. Sorry. 6 ako this week. Positive yun, no? 10 being andali naman neto. Okay. 1 being hindi ko na kaya. Ayan. So, nasa 5.5 ako or 6. Naglalaro ako doon. So, parang 50% happy, 50% help. Dahil, kahapon, na lalo na pag hindi siya natutulog agad. Surprisingly, kanina kasi, nakatulog siya. Kanina kasi, wala siyang tulog, pero, hindi siya ganun ka gulo. Fussy. Pero kahapon, nakatulog siya ng mga alas 3. Alas 3 ba? 2:30. Parang, 2:30. alam mo yun, may mga times talaga na tulala. Uy. I-off mo muna yung natin, yung fountain natin. Teka, sorry. Sabi mag-meditate. Very reflective sa score mo mamaya na kailangan mo mag-meditate. Hindi ko nga nabubuksan. So, asa na ba ako? Basta siguro nahirapan lang. Yun na yung nag-set ng tone for the rest of the week sa akin. Na parang ang hirap nung just that kahapon
shift ko with our toddler. Ano ba yung pinaka ginagawa niya? Usually kasi yung ginagawa niya na ngayon, tumutungtong siya sa mga chairs, and then guguluhin niya yung kung ano yung mga nasa taas na, kasi kung ano yung mga pinatong mo sa taas, yun yung mga ayaw mong hindi naman magalawan niya, pero ayaw mong mahawakan niya or kumalat. Kumbaga dagdag kasi siya So, ayaw mo magalaw niya. Yeah. True. Sorry. Masyado akong ina-complicate yun. Ayun. Kasi yung purpose mo lang naman yata sa pag-babysit mo is to look at her di ba? Pero for some reason, hindi naman limited sa looking at her. Okay, baka naman Kaya pala, tingin ka lang. titignan mo siya, pero bakit nakakapagod pa rin. Nakatingin ka, pero lutang ka. Hindi ko alam, napagod ako eh. Nakalimutan ko kung bakit, ano yung nakakapagod kahapon. There's something about kahapon na nauubos yata yung energy ko. Feeling ko, parang mahirap naman everyday. Yeah. Siguro nasa 5.5 to 6 siya everyday. Pero ang naaalala lang natin yung yesterday. It's a good point. Puro ganun. Kaya siguro yun ang So, naaalala mo. Yung sinabi mong yun, sinira mo na yung segment ko na how's your week? Kasi feeling ko 5.5 or 6 na nila sasagot natin. Pero bago siya mamatay, yung segment na to, pwedeng sagutin mo muna yung... Try ka lang try. Baka naman meron tayong May 2. Meron naman tayong mga 1 at 2. Lalo na kung pareho tayo may deadline. Tama. Meron ba tayong... Anyway, sige, sagutin mo muna sa'yo. Ano yung sa'yo? Wala yata tayong 10. Pinakamataas, siguro 8. Hindi ko na maalala kung ano yun. Baka nung nagbakasyon tayo. Ang hirap magbigay ng score kasi nung nagbakasyon naman tayo, ang hirap kumain. Oo. Pero pwede siyang maglaro anywhere. Oo. Maganda nga yun. Maganda nga yun. Ano nga yung tanong? Yung aking tinatry na segment sa podcast na how was your week in a score of 1 to 10. 10 being ang saya. Score. Hindi yung mga score. Score? Mga ganun din. Pareho sa'yo. Hindi kasi parang sayang yung gabi kapag ang tagal niyang matulog. Ayun. Imbes na yung kunwari makakapaglikpit pa tayo. Naiiwan pa natin. Dito, or may ihahabol na konting work, online pa, or kahit manonood lang, or mag-iisip ng ganyan, next na gagawin. Yeah. Scrap lahat pagka hindi siya nakatulog. Yeah. So sa mga mommies or parents, na nakikinig, paano patulugin ang baby ng agad-agad? Toddler. Oo, parang siguro it's iba-iba. It could be content din sa episode 4 or 3 natin na sleeping or scheduling, no? Abangan yan. Okay. So, hindi mo mapipigilan. Next week tatanungin pa rin kita. Sure. Okay. Baka may mas maayos na akong sagot. Hopefully. Yes. Okay. So, sinadya kita yung surprise. With that. Na-surprise ka? Was it a fun surprise or ano ba naman yan surprise? Lahat naman ng surprises mo. Ano ba naman yan? Moving on. So, yung episode na to is dedicated to baby proofing. And hindi ba yung surprises may pag-uusapan? No. Siyempre, tinatry kong gawing fun yung podcast. Okay? So far, fun, 1 to 10. Lagi may score, no? Tama na ako nasagutin. Baby proofing, which is the topic today. Yes.
So, ano ba ang baby proofing? And ikaw nga, define mo nga. Ano ang baby proofing? Define mo. Hindi ko yan na-research. Pero, Gusto mo try ko? sige. Baby proofing. Sinerch mo, no? Hindi. No. Naisip ko lang. Baby proofing, the act of baby proofing, verb, the act of making the baby safe with additional stuff on your kasangkapan. From Lazada and Shopee. From Lazada and Shopee. Pero ano ba yung pinakamagandang description? Kasi pwede ka magbigay ng object eh. Kumbaga, for example, yung fan cover. Yung fan cover, that's baby proofing. Kasi, ano mong gagawin ng baby? Lalagay niya yung daliri niya dun sa loob ng fan. Tempted. Hindi pag-usapan natin kung ano yung mga binili natin at bakit natin sila binili in the first place. Nag-sample lang ako. Okay. Kala ko nag-start. Tinatry ko kasing i-define kung ano ang baby proofing before we get into the nitty-gritty. Fan cover, tatakpan yung fan ng net. May fan. Okay. Malay pa nila kung ano yun. So, ikaw nagsulat niyan? Oo nga. Fan cover. Okay. Pero how they know? Kung ano itsura? Fan cover, the mesh kind of thing. Mesh ba? Pwede. Net. Mesh? Ayun. Baka pwede rin. For example's sake, just to define yung sige. baby proofing. Yan. Well, anyway, na-define ko na siguro. Kung hindi ko na-define, merong Google. Basta to keep the baby safe. Thank you. Okay. Something you do to make, something, move on. Or instruments you buy, you use to make the baby safe. Hindi rin. Naisip ko guitar. Instrument. Ba? Pwede mong gamitin yung instrument na words. Hindi siya limitado. Alam ko. Ay, bakit? Ang baby proofing ba? Ano? Ano din? Hindi na siguro tayo Hindi. Nawala na yung train of thought. Okay, sige na nga. Balik na tayo dun sa topic and focus. Huwag na tayong ma-derail. Yes. Yung pinakaunang baby proofing product na binili natin ay ang outlet cover. Yes. A bit about outlet cover. Yun yung kung hindi nyo napapanood kung hindi nyo rin naman makikita kung sinearch nyo or tiyatabad kayo mag-search, yun yung plastic cover na ilalagay mo sa outlet para hindi niya sundutin ng baby. A bit more para about... Para makuryente. Yun. And should I go to the second na or may dadagdag ka pa? About the outlet cover. Ito nga ba yung first na binili natin? Ito yung... ko kasi hindi pa siya naglalakad nun meron na yan eh. Kasi diba curious na siya dun sa may bed, yung outlet dun. Kaya yun yung una talaga. Actually, yun din yung una ko ring, or yung pinaka-first na naisip ko. Hindi ko binili, pero yun yung una kong takot kasi pag nag-walk around lang sila with tinidor, tapos sinaksak nila yung outlet. Bakit naman siya mag-walk around with tinidor? Or rewind. Bibigyan mo siya ng tinidor. Hindi ito yung first time. May tendency. Okay, may tendency na
lakad siya with a fork. Or hindi lang fork, metal object. Tapos, attempt niyang isundot. Basta tinakpan natin. Yeah. Kasi delikado. Mm. Kasi nga, curious na siya. Nakikita ko nga siya kahapon ba yun? Mm. Parang ginagalaw-galaw niya. Mm. Pero hindi niya alam kung paano tanggalin. Ang galing nga eh. And sobrang testament to sa binili mong outlet cover. Kasi kailangan ko rin tanungin ikaw kung paano tanggalin. Naalala mo yun? Pwede nga pa nga doon. Nakasarado. Tapos parang sabi ko sa'yo, okay, alam kong para kay baby to. Pero paano tanggalin? Di ba? Hindi siya ganun kadali. And hindi siya obvious sa akin. Hindi siya sa normal adult siguro. Hindi siya obvious. So, napakagandang product. Second product. Pero maraming klase yun. Pero maganda yung nakuha natin. Yung iba may susi pa. We? Oo. Feeling ko kasi baka mawala pa pag yung susi. Hindi ko alam kung saan ko pa kukunin. Right. Pero ayun. So, may choices. Pero yung sa atin, yung kung ano yung meron tayo ngayon, ano siya eh. Ganda na yan. Para siyang low maintenance. Wala nang kuskus balungos. May slang ba yun konti? Wala na record yun. Ano ba yun? Kuskus balungos. I-cut ko yun. I-cut ko yung part na yan. No? Wag. Kasi sige. Second object. Nabas yung karte yan. No? Hindi karte yan yun. Ano? Innocence ang tawag doon. Pangalawa, fan cover. Not to be mistaken sa tatakpan mo lang yung fan. Okay? Apparently, maraming taong nahuhulog doon. Fan cover. Okay. So, ito rin yung mga obvious ones kasi dito sa Pilipinas laging mainit and madalas nakoon ang electric fan. Yung daughter natin madalas ang dami niyang beses nang nilalaro yung fan cover. Yung electric fan natin. Pero yung switch lang nasa babang part. Di ba pinipindot-pindot niya? Hindi May mga times din na talagang gusto niyang hawakan yung LC. Kaya ako na-in-order. Kahit may wall fans naman tayo, ginagamit pa rin natin yung stand fan. So, nakita ko siya na nung natuto siyang pindutin yung fan. Doon na. Pag off niya, ilulusot niya yung daliri niya. Yun na nga. Talagang baby proof. Heart attack. Oo nga. Yun yung nangyayari. Maraming times na siguro stress. Next, playpen. Ito yung mga ang daming evolutions na itong playpen, di ba? O dalawa lang. Yung binili natin, dalawa lang. Playpen. Kasi parang ganun lang din naman yung itsura ng iba. Yung pinakauna kasi natin na binili, yung ano ulit yun, yung parang may screw pa sa taas. Oo. May playpen ba tayo nung before nun? Before what? Before yung may screw sa taas? Yun, di ba wala? Okay. Ayun. Tapos playpen din yung tawag nila dun sa gamit natin ngayon. Kasi nakikita ko dun sa... Kaya sinabing dalaw eh. Okay. Kasi nakikita ko, tinatanong ng mga mommies ko anong mas okay doon between sa playpens naman. So, na-try naman natin both. Ano yung mga na-save? Or hindi na-save eh. Kumbaga, feeling ko out of all these, ito yung pinaka-favorite kong baby-proofing product na binili natin. Itong playpen. Kasi ito yung all-rounder eh. Para mo siyang... or both. In general. Well, siguro mas maganda rin yung outlet. Pero that's a question for later.
itong playpen kasi siya para na siyang yun na yung pinaka-bahay niya na hindi siya makakawala. Alam mo yun? Yeah. So ito yung pinaka-favorite ko of all the things that we bought. Although it has its limitations. Sa tingin mo ba doon natuto si yung daughter natin? Doon siya natuto tumayo, doon siya natuto maglakad. Dalawa kasi Yeah. parang merong ano ba? May pros and cons. Yung gray, the one with the screw. Hindi. Anong tawag dun sa gamit natin ngayon? Para siyang para siyang Yung wrestling net. ring. Yung parang net. Okay, mas perfect yung description mo. Oo nga, ring. Parang ring. Oh, nice. Yung tawag dito. Hindi siya, malaki kasi siya. Parang hindi movable yung sides niya, yung walls niya. Kaya masikip siya dito sa living room. Unlike doon sa isa, yung with screw, pwede mong ibahin yung shape niya. Diba? Pwede kang magtanggal ng panel, pwede kang magdagdag. Tapos movable siya, so okay siya dito sa living room natin. At feeling ko, dun siya natutong tumayo. Kaya ako nagustuhan. Dun siya natuto eh. I think parehas lang pala, no? Kasi feeling ko kakapit din naman siya sa isa. Pero mas makakakapit kasi siya from gapang. Mas maraming hawakan yung with screws. Ayun. At saka maganda naman siya talaga. Pero nung natuto na nga siyang maglakad or maglikot masyado, masyado nang movable. Kaya ka nainis, di ba? Parang hindi, itabi na natin to. Kasi parang nawalan na rin siya ng purpose kung nakakaalis siya sa kung saan siya eh. And kumbaga yun na yung defining moment na okay, i-retiro na natin tong playpen na to kasi nagde-demand na siyang umalis. And kasi yung binili natin, may screw siya sa taas na plastic screw na natatanggal niya. Na kaya niyang tanggalin. Kaya nga. And naging hazard pa nga yata yun kasi sinusubo niya, di ba? O hindi ba niya sinusubo? Or may potential isubo? Oo, pwede niya isubo. So, para magpapanik ko, asan na yung screw nito? Ganyan. So, it became more of a hassle din. Yeah. It was, okay din siya. It's a good investment kasi ganda rin yung itsura niya. And na-dispose natin siya properly. Which is good. Yung problema lang din, naging problema lang sa kanya nung huli. Kasi gusto na nga magtutong maglakad, diba? With the walker. Binili nating walker. Hindi siya masyado makagalaw. Konti lang yung nahahakbang niya kasi nga, maliit lang yung space kasi nakakulong siya. Yung walker niya, hindi naman baby-proofing, yun, para educational kind of deal yun, no? Later episode. O yung mga nagamit niya pang lakad. Okay. So, nung tinanggal na natin yung harang, yung parang fence niya, ayun, lumuwag, nakatuloy-tuloy na siyang maglakad. Nakarating na siya from dulo to dulo, diba, using the walker. Oo, yun nga. So, yun sa mga, nag-double purpose siya para sa akin, yung playpen. Nagturo siyang tumayo. Even the act of tumayo. And yung rin, yung playmat niya, hindi ko lang alam kung siya, kung baby-proofing thing siya. Kasi to prevent ng umpog. Pero hindi enough yung playmat na yun. Nilagyan pa natin ng puzzle mats. Pieces, yeah. Oo, sa ilalim. Kasi hindi siya ganun kakapal. Hindi siya makapal talaga. So, kailangan talaga ng puzzle mat sa ilalim. Maganda lang siya pag may natatapon na water or food, madaling punasan. Yeah. Bago tayo pumunta sa number 4 na sinulat mo dito na baby-proofing, meron kang binili na... Wait lang, hindi pa tapos yung sorry. Yung gray. Go. Sorry. Yung kinaganda naman niya ngayon. Kasi yung una, diba, yung with screws, nasisira na niya. Kaya na niyang buksan yung gate. So, makikita na lang natin, nakalabas na siya. So, parang ano pang silbi nung harang. Yung pangalawa naman, yung ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Kasi mas later natin siya binili. Hindi siya nakakalabas talaga. Yeah. Pero mas maganda kung yung foam, hindi
yung bed, hindi makapal. Kasi diba delikado pa din siyang nalaglag nga siya dun. Oo. Oo nga. Na-record ba natin yan? Hindi namin nare-record. Sorry. Nakita natin sa CCTV. Hindi na. Okay, sorry. Kasi mali na iniwan na may unan. Oo. Parang makapal na nga yung bed. Yeah. Inside doon sa parang harang niya. Tapos may unan pa. Eh di lumagpas siya doon sa harang. Nalaglag siya. Ginawa niyang tuntungan. Oo. Ayun yung mga natututunan niya ngayon. Tungtong lang ang Oo. Ginagawa niya na ngayon. Naghanap siya ng, lalo na yan, yung box na yan. Yung mga diaper boxes niya na nilalaro niya. Binabaliktad niya yan, tapos tutuntungan niya. Lahat ng Marunong na siya eh. Marunong na siya na maglagay ng mga bagay kung saan niya gustong pumunta. And tungtungan. And then abutin ko naman yun sa mga yun yung mga tinutulak na niya. So yun. Meron ko binili na I thought was, and hindi kita inaaway. Okay. That I thought was a bit excessive. What? Yung helmet. I think yung yung baby, I think baby proofing niya. Yun lang. Next. Yung ang init lang kasi kaya hindi niya masuot, pero maraming times sana na na-save siya. 'Di ba sobrang dami na niyang beses na untog? Okay, excessive is not the right word. So hindi naman sumahal. I know. Naging ano lang. Pero ayaw lang niyang suotin. Pero 'di ba kasi nga lahat ng parang if we could try to protect lalo na yung head. Of course. Context lang. Yung face mo nang kakalaban face na siya. So unti-unti actually. Ayoko. May hinanap ko ba dyan sa lahat ng baby proofing na yan? Wala nga. Wala. Kaya nga nagdadalawang isip ako. Sige, okay lang. Kung sasabihin ko ba to o hindi. Kasi feeling ko kasi on the prowl ka. Pero sabi ko, sinabi ko sa sarili ko, I think this is a good way to keep it entertaining. Pero oo, hindi nga niya nagamit. Pero, if ever hindi natin binili, or, ano ba, kung wala pa siya, I'd still buy it again. Okay. To try kung gagamitin ba niya or hindi. At kung meron ba ako ibang makikita. Ang init lang kasi talaga. Ang nasa isip ko kasi nun, too much protection. Hindi naman too much protection. Parang I haven't seen kids wearing that. Ever. Wala siya before, siguro. Ganun. Okay, let's move na tayo sa next topic. Bago pa ako atakiin. So, nag-agree ka kaya sinasabi ko naman sa'yo din yung mga ibabay ko, tapos nag-agree ka. Yeah. So, agree ka lang ba ng agree? Hindi ako agree ng agree. It might be a good change. Open ako sa change. Hindi change, open ako sa mga ideas. Magkano sa tingin mo yun? Kano nga ba siya? 200 pesos. I think below baka 100 plus. Ayan. Yeah. It was a fun buy kasi sinusuot ko siya, natatawa si Talaga? baby. Oo. Kasi hindi ko na siya makita kung nasan. Yeah. Nasaan kaya? Wala. Number 4. Hanapin mo kaya? Sige. Baka ito na yung time na alam na niyang, okay, I don't want to wear that. Pero marunong naman na siyang, di ba pag nalalaglag siya, okay na siya. Hindi naman sa lagi siya nalalaglag. Okay. Pero pag dapa siya or something. Hindi yata siguro natin na-define or describe masyado yung helmet. Hindi siya helmet as you can imagine ng motorcycle helmet na. Helmet siya na padded. Parang old-fashioned football helmet. Yung mga nakaraan. If you could look that up sa Google. Sabi, like, old-fashioned, type nyo, old-fashioned football helmets. American football. Anyway, ayoko na masyado mag-dive doon. Reflock.
ito yung, ang ganda. Yan yung favorite mo? Ito yung parang, kasi late, syempre ito yung pinakahuli, so ito yung pinaka-latest. Mahilig siyang magbukas na ng ref. Natuto na siyang magbukas ng ref. And magtatagal siya dun eh. Kumbaga gusto niyang halughugin lahat ng kunin niya yung mga 4 cubes. Oo, isa pa yun sa mga nangyari, kaya siguro 5.5 yung score ko today or yung this week. Naman. Meron pa nangyari nung before pa, binuksan niya, amoy yung 4 cubes yung amoy niya. So yung mga animal cubes natin, kailangan, kung nagluluto ako, kailangan ko munang amuyin kung anong animal yun. Wala na sa kahon. Wala na sa kahon. So, at least, madali lang yung chicken. Kasi yung chicken, parang may kulay na parang highlighter na green. So, pag yung chicken cube. Yung wrapper niya? Hindi, yung chicken cube itself. When you open it, ang mahirap yung beef pati pork. Yung pork, medyo lighter. Ang pinaka-darkest is beef. Ayan. Skill ko yun. Ref lock. Kadelikado pag kunin niya yung mga yung picture, babasagin, at kung ano pa. Kaya nga bantay lang ng bantay. Toddler. Sa tingin mo ba, alam mo, may sinabi ka one time, yung sa... May naalala kang sinabi ko? Ano? Ano? Sa freezer natin, yung may lock, nung sinabi mo, makatulong kaya to sa electricity bill? Nang nasa isip ko, nung sinabi mo yun, ang nasa isip ko, highly unlikely, pero why not? Pero, ang napansin ko, nung pag sinasara ko yung nasa baba, yung door na sa baba, parang umuusog yung freezer. Gusto mo subukan mo mamaya after natin dito. Para siyang bubukas sa sasara. So, maganda. Sa baba? Hindi. Yung freezer, pag sinasara ko yung door sa baba, parang gagano'n siya. Ching. Kasi yung goma niya. I think so. Oo. So, maganda nga nakalock, so hindi siya gagalaw. Baka kaya bumaba yung kuryente. Siguro. So, yeah. The multi-purpose. Ref locks. And freezer locks. So, yun yung freezer lock for us, hindi for the baby. Yeah. Kasi for the cabinet, dapat siya, diba? Pero inuna natin yung freezer. Yeah. Ay, meron pa ako isa. Nice. Kita mo yung shelf cabinet natin doon? Yan, the gold one. Diba, lagi na rin yung binubuksan yung ilalim. Yung goma? Oo. Ang nilalagay doon, alcohol, basta mga pangbahay, panglinis. Binubuksan niya. Tapos tinay ko lang na regular goma lang. Ayun, hindi na niya binuksan. Oo nga eh. Alam naman niya kung paano gamitin yung tanggalin niya. Kaya niyang tanggalin eh. Pero naglalaro siya ng goma. Yeah. Pero, yun hindi niya ginalaw. Ayun. So, try nyo lang din kung meron kayong cabinets na kayang ang pang-lock goma. Baka effective. Meron pa kaya tayo? I would consider that DIY baby proofing eh. Meron pa kaya tayong ginawa na DIY? Wala. Alam ko meron pa eh. Pero nakalimutan ko na. Naisip ko lang baka meron pa. Na DIY. Habang iniisip mo yan, meron akong tanong. How effective or gaano nakagaan ang baby proofing sa'yo? And I'll answer that question din. Gaano kagaan? Gaano siya nakagaan? Kumbaga, how effective is it? May times ba na parang na-outsmart niya yung baby proofing natin? I think so, oo. Yung playpen, diba? Na-outsmart na niya. Pero that comes with age eh. I think yung playpen lang. How effective? Hindi sa akin,
99%. 99% nakagaan? What do you mean? Oo, kasi kung wala lahat yun, heart attack talaga. Imagine mo kung wala pa rin cover yung fan. Papasok pa rin niya yung daliri niya doon. Yeah. Buksan pa rin niya yung ref. Ano pa? Tapos, ano pa nga? O yung outlet, tapos papasok na pa din yan. Basta, lahat na. Imagine mo kung wala lahat yun. Oh, crazy world nga yun. Pero here's a follow-up question. May kasabihan na na hayaan mo siyang mahulog para matuto siyang tumayo. So, ayan. So, in terms of baby proofing, masyado bang malambot yung bahay natin? Hindi nga. Hindi. Yes. Agree din ako dun. Kung pwede lang na malambot lahat ng lapag. Gusto mo nga yung ipakarpet eh. Naalala ko, sinabi mo ngayon. Pero kung enough yun para hindi siya... Kasi mas-stress ka naman talaga pag naumpog siya. Yeah. Siguro, ako naman, naniniwala ako, and alam ko naniniwala ka din doon. Kasi gusto mong matuto gusto mo siyang matuto na tumayo on her own. So, hindi pwede yung pag kunwari nadulas siya. Pag nadulas siya, may parang animatronic robot na bigla siyang tatayo. Okay? Pero, explain ko muna. Kasi, maraming times na nag-slip siya and then nauntog. Pero, natuto siya mag-land and doon ako naastigan sa kanya. Now, would I still baby-proof? I think so. Kasi may ibang nag-iisip na sayang sa pera yan or parang excessive yan masyado. For me, hindi siya excessive. Yun yung tanong. Yun yung sagot ko doon. Maliban sa helmet? Maliban sa helmet, yes. Natuwa ako kasi natuto siya mag-land na parang to use her hands to land or to, kumbaga, iuna yung shoulder niya. Nagkaroon siya ng ganong reflex And, kumbaga, in a way, parang preparing herself to life. Parang gano'n. Ayun. Pero parang kung kaya mo naman kasi na i-baby-proof lahat or i-protect hanggat kaya, I think gagawin. And by all means, ayokong i-endanger yung mga listeners, yung mga babies ng mga listeners na wag i-baby-proof. Experience ko lang to. Hindi ako expert. Huwag kayo makinig sa akin. Okay? Disclaimer. Pero, yun lang yung opinion ko doon. Yes to baby-proofing. Yun lang. Kinabahan ako doon konti. Ayoko in danger kasi ibang babies na. Kasi sabi ng isang podcast, kailangan nila matutong tumayo. Pero yun yung sabi ng nanay ko Ayun. Dangerous territory na ba tayo? Maraming beses ba ako nahulog ng bata? I think so. Ako din daw sa kutsyon. Kayo kutsyon. Siguro may mga mas professional pa sa atin na I'd like to pick their brains about ano nila binibi-proof I think sa ano yan kung gaano ka fragile yung anak mo. I think it comes with age. I think lahat sila fragile. They're babies. Hindi. I mean, sorry. Hindi kung gaano siya ka-fragile. Sa edad, sa bagay, kung 3 years old ka or 10 years old ka na, hindi mo na kailangan ng kailangan mo pa rin. Pag nalaglag ka, tas di mo pa rin alam paano mag-proper landing. Very touchy subject itong baby proofing and I find myself reeling back. Ang dami mo nang sinabi wala sa notes ko ito yung magic ng podcast. Okay? Sama na rin natin yung kasi diba malaki yung kinuha natin
fence. Parang, yung playpen na nasa kwarto. Kasi doon tayo natutulog. Playpen and then the bed. Tinanggal na natin yung, ano tawag doon? Yung patungan ng bed. Yung may kahoy pa before. Frame? Yung bed frame, tinanggal na natin. Kasi una natatakot ka tayo malaglag siya. So, yun na isang testament kung gaano namin kamahal yung daughter namin. Hindi ako nag-a-advocate ng huwag mag-baby proof. Basta, may playpen. Sorry. Kinabahan lang ako sa... Hindi naman, may space pa. After may lagay yung bed, may space pa. Yeah. So, naglagay tayo ng, merong Mandawi foam na mat na natutupi. Yeah. Kumuha tayo ng 2. Yung isa nandoon sa ilalim ng bed. Para kahit malaglag siya dun sa gilid ng bed, malambot. Kasi ilang beses na siyang nalaglag. Tapos nilagay din natin dun sa labas ng playpen. Kasi nga, diba, yung nangyari na nauntog siya. Biglang may unan pala. Sa tungtungan niya. Andun yung playpen. Pero hindi naman na siya nalaglag ulit once lang. Yeah. Siguro alam na niyang masakit. And then siguro sila matututo about the whole falling thing. Masyado ba akong nag-fixate dun sa training? Anyway. They're still babies. Yeah. At hindi nila na-open. Hindi talaga sila makakalabas. Kasi hindi nila na-open yung zipper. Ang pangit lang din pala dun yung... Hindi... Ikaw yun eh. Hindi ko alam kung ba't... nasira ko yung ano. Oo, delikado. Kasi may lumabas na metal. Natukuran mo. Doon ko siya natutunan. Kasi ako nagle-learn din ako eh. Then nabali siya. And then nasira. And then may nakausli na na metallic thing. At nasugat. Sugatan siya. Which is sad. Pero naayos na natin kasi tinanggal natin yung metal. Yeah. Nice ko. Ako yung nag-suggest. And then basta nagbigay ako ng magandang idea doon. Tapos, anyway, nilagyan natin ng parang foam ba yun na matigas. Yun yata basta idea yung magkakasya pa rin siya. I think yun yung idea ko. Tapos tinape. Puro idea, walang gawa. So nakasira eh. Hindi ko naman sinasadya. Hindi parang, kailangan ko ito sirain. Overused na rin siya. Yeah. Yung net sa gilid, sira na din. Kasi... Hindi ko alam paano yun nasira. Pero sira na rin siya. Tapos lumalabas na siya dun. Lumalusot na nga siya dun sa ilalim. Hindi pa naman siya kasya buo. Yeah. Sasabihin niya, help? Parang may nahuling isda. Hanggang baboy. Hanggang waist lang. Ayun lang. Yeah. Depreciated na siya, pero useful naman. Still useful. Pinaka-last question of this episode. If you could only have one baby-proofing object, what would it be? Or hindi naman one. What is your pinaka na-appreciate? Ano? Sorry. Ulitin ko na lang. Na lang. If you could, ito na nga lang. If you could only have one baby-proofing object, what would it be? Sa mga nakuha natin. Yung ref, okay lang yun. Kaya no? Kasi minsan di naman niya nakalock lagi eh. Todo bantay nga lang. Sasabihin pa nga niya, lock? Pag hindi nakalock, sasabihin niya lock. Nice. Good. So, okay lang yung ref. Natutunan din niya na hindi niya dapat buksan yung ref. Yung playpen, ang hirap pumili. Mahirap pumili dun sa playpen, sa fan cover, tsaka sa outlet cover. Yung outlet cover, pwede natin takpan ng gamit. Yun yung pipiliin ko eh. Pwede. So, sa fan cover, unless tinanggalan natin yung stand fans, tapos nag-wall fans lang tayo, pwede rin yun. So, ano yung pinaka iiwan mo? Yung playpen siguro talaga. Talaga? Kasi parang ang hirap matulog ng
Di ba kaya nga natin siya Nice. nilagay? Oo, tama. Kasi That's baka a good mamaya answer. tulog na tulog tayo, hindi natin alam kung nasaan na siya, nalaglag na ba siya. Yun, nung wala pa tayong playpen na yun, may mga nabuksan siyang drawer. Diba? Tapos, dun sa, makakarating siya sa may saksakan. Pwede siyang tumungtong doon sa upuan. Sobrang hindi mo kaya ng delikado. tulog ka and na-imagine mo na lang. Hindi ka makakatulog siguro. Right. Ayun. Yeah. Magsha-shifting tayo. So, playpen talaga. Oh, this is syempre nung crib days niya, kaya pa natin ng mga nakakaya pa natin na matulog ng may bed frame. Oo. Nung nawala yung crib, tanggal lahat. Kasama ng crib yung bed frame. Kasi naman, nung una, hindi naman tayo nagbe-breastfeed. Yeah. Kasi diba pumping tayo nung una. Kaya talagang sa crib lang din siya. Yeah. Tapos hindi ko naman siya pinagdedede sa gabi. Nang ako. So sa bottle din siya. Tapos nag-start lang yun nung na-train natin siya or naturuan natin siya mag-latch. Na nagdedede na rin siya sa akin sa gabi. Ayun. So, scary na pag may bed frame pa, pwede siyang malaglag. Doon natin tinanggal ang bed frame. Change ko yung answer ko from outlet cover to playpen. Kasi sabi ko naman din nung una, ito yung pinaka-favorite ko yung playpen eh. Sinabi mo ba? Oo. Naka-recorded to. Pwede kong balikan. Ako pa mag-edit na ito. Anyway, yun ang baby proofing episode natin. Feeling ko, sobrang dami natin pinag-usapan. Tapos, parang nagdadigress. Yun ang magic ng podcast. Yes. Hindi ako podcast expert, pero masaya lang yung... Foreign lang ako dito. Yun yung para sa akin, mas lumalabas yung natural... Ay, tanggalin mo yun. Hindi ako foreign dito. Foreign siya sa akin. Hindi, nandun lang yan. Kasi meron akong kasbalangas eh. At kung depreciated na siya, hindi ko alam kung pwede pa siyang i-explore. Which one? Sinabi ko kanina. Tanggalin mo yan. Depreciated? Ano ba yung tamang word? Depreciated. Pero ibig sabihin, parang hindi na kasi siya magagamit pag depreciated. Fully depreciated na siya. They won't notice. Ay, hahanapin ko. Yeah. Yan, wala na akong tanong. Yung mga recommendations natin or mga binili natin and nasa link below, and please try to check out yung aming Pasio link, and if you enjoyed it and you find yourself na maraming pera, joke lang. Kung hindi pa sila nakakabili ng baby proofing items, or baka meron silang hindi pa nabibili doon, or kung meron din silang masasuggest na ginagamit pang baby proof for our 19th month toddler naman to 20 na. Ayun. Kung may recommendations kayo for us, and nasa link yun yung mga namin, yung mga binili namin na hopefully you guys check it out. What else? Kung wala na, edi wala na. So, thank you for listening again sa Tinton Podcast, and we'll catch you on the next episode. Thank you. Bye-bye.